Hanggat hindi mga nakakatikim ng kalampag di alimpungatan at bugbog di kalimo, ang mga ganitong klaseng boksingero ay hindi ito titigil kakangaw-ngaw at kakaangas. Ngunit sa sandaling makatagpo at makaharap na nila ang parusang ibinagsak ng tadhana at gumamit ng instrumentong mga tao upang turuan ng mga ito ng leksyon de pangkalawakan, ay siguradong titiklop at magkokorting mangga ang mga mukat sipit-sipitan ng mga nguya-nguyaan nito dahil sa bugbog na kanilang daranasin sa kamay ng mga mandirigmang naatasan. Kagaya na lamang ng Meksikanong ito mga kaibigan, na tiniguri ang The Vice Script dahil di umano ay kapag tinamaan ka daw ng mga suntok nito ay para ka na rin daw pinihit ng bad trip na mekaniko na isang buwan nang walang gawa ng walang pakundangan gamit ang Vice Script na singlaki ng nail cutter ng elepante at balyena na may halong tetano. Medyo maangas ang tarasa at hindi maganda ang buga-buga at aura ng boksingerong ito mga kaibigan dahil medyo may pagkamaangas at talaga namang primera klaseng kayabangan taglay din ito sa pangangatawan pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Sa katunayan nga po niyan mga kaibigan, may mga haka-hakang binalak daw itong ipalaglag sa 5 senior citizen na mangkukulam at 7 albularyo at talaga namang pinagtulong-tulungan ng hilahin dahil di umano ay 5 daw ang mga puyo nito sa ulo. Sinasabunutan na daw ng inam ng mangkukulam Yun nga lang, napakatatag daw talaga ng kapit sa pulbol at hindi napansing nagbara daw sa sipit-sipitan kaya ayon, ligtas ang damukos, namatay sa hapo ang mga albularyo at mangkukulam. Bata pa lamang daw ito ay talaga namang sakit na daw sa ulo ang pag-uugali nito at napakasarap daw isilid sa sakot iligaw ang buong katawan dahil di umano ay basagulero at palasagot daw ito sa mga maestro at maestra ng pabalang at excited palagi sa recess at uwian. Hinamon pa nga daw ng suntukan ng gwardya dahil ayaw siyang palabasin dahil hindi pa nga naman daw talaga uwian at flag ceremony pa nga lamang ika ng gwardya. Kaya naman dahil na rin sa katigasan ng ulot nguya-nguyaan ng batang ito ay napilitan na lamang ang mga magulang nito na ibigay ang hilig ng walang ligalig. Maaga itong in-enroll sa boxing at talaga namang ganadong-ganado at kitang-kitang kagalakan sa kanyang mga mata at mga labi dahil kung anong batugan at tamad nito sa pag-aaral ay siya namang sipag nitong makipagbuntalan at makipagsuntukan. Kaya naman pagpasok nga po nito ng kanyang amateur career mga kaibigan ay 36 na sunod-sunod na impresibong panalo agad ang bumungad dito at nakapagtala lang naman po ito ng katakot-takot na 126 na panalo sa kanyang buong amateur career at 3 talo lamang. Naging kampiyon din ito sa Mexican Youth Boxing Federation at nakasungkit ng ilang medalya sa pandaigdigang kompetisyon sa boxing sa edad lamang na 17 taong gulang. Kaya naman, nang dahil sa mga achievement ng boksingerong ito mga kaibigan, ay tila sumobra ang kumpiyansa nito sa boxing at talaga namang nag-uumapaw ang taas ng tingin sa sarili at maagang pinasok ang mundo ng professional boxing sa pag-aakalang siya na ang susunod na magiging hari ng pampalakasan sa boxing. Ngunit sa kabila nga po ng kaangas-angasan ng boksingerong ito mga kaibigan, ay talaga namang may bigat, binatbat at may pagmamalaki din naman talagang tunay ang tinaguri ang The Vice Script ng mga Mexikanong ito mga kaibigan. Unang salang nga po nito sa professional boxing ay buwena manong 10 sunod-sunod na impresibong panalo agad ang ipinamalas nito at talaga namang pinatulog ng inam ang mga kalaban. Sa pagkakataon niya na ito mga kaibigan ay tila umapaw na ang bilib sa sarili at sumobra na ang kayabangan taglay nito hanggang kasingit-singitan ng kanyang pag-uugali at pangangatawan. Ika-11 ng Hulyo taong 2015, tuluyan nang itinapat si The Vice Script sa nag-iisang Triple M ng Pilipinas na si Mike Magnifico Magsayo. Si Albert Pagara ang gusto daw makaharap ng Mexicano mga kaibigan dahil di umano ay gusto daw nito ang medyo maangas at malakas na kalaban. Subalit si Magsayo lamang daw ang ibinigay sa kanya ng kanyang promoter na siya namang ikinadismaya ng maangas na boksingerong ito mga kaibigan dahil di umano ay masyadong hilaw at bagitong-bagito pa daw ang boksingerong itinapat sa kanya at mukhang may gatas pa daw sa nguso. Isang insulto daw para sa kanyang itapat sa baguhan at nagsisimulang boksingero pa lamang at wala pang napapatunayan. Dapat daw sa kanya ay isabak sa mabibigat na kalaban at talaga namang may mga pangalan. Pero wala na daw siyang magagawa kung yun ang napagdesisyonan ng kanyang mga promoter. Kaya
ibubuhos na lamang daw niya ang kanyang vice grip kay Mark Magnifico Magsayo. Gagawin daw nitong pampataba sa kanyang kartada ang papasibol na boksingerong nagmula pa sa Pilipinas. At sisiguraduhin daw nitong pagsisisihan nitong itinapatang katulad niya sa isang halimon na bumagsak sa good manners and right conduct na subject. Huwag daw siyang sisisihin kung magpi-50-50 siya sa ospital pagkatapos ng kanilang laban. Siguraduhin din daw na sa mismong laban ay may nakaabang na ambulansyang may dala ng oxygen at paunang gamot kagaya ng Planax, Dolpinal, Iskelan, Salbutamol, Tetrasin, Robitussin, Buscopan, Vicks Vaporub at Lagundi Plemex. Bibigyan na lamang daw niya ng partida si Magsayo. Parehas kaliwang sapatos at gloves daw ang gagamitin nito. At plastic labo naman ang gagawing brief at medyas sa mismong laban. Sinugot naman ito ng ating pambato at sinabing hindi daw siya hilaw dahil hindi naman daw siya pagkain at lalong wala na daw siyang gatas ng uso. At yung sinasabi daw niyang magpi-50-50 siya sa ospital ay baka siya pa nga daw ang mag-60-40 sa ambulansya at ipapakain daw nito ng buong buo ang lahat-lahat ng pangtatasto at kayabangan na pinagsasambit nito sa kanya. May kartadang 17 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at isang talo lamang ang Mexicanong mananabas na ito mga kaibigan. Samantalang ang ating pambato naman ay may 10 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anuman talo. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel and Casino Barangay Lahog, Cebu City. Paglalabanan nila ang bakanting IBF Youth Featherweight title. Sa mismong laban, grabe ang daming pailaw at mga tao. Gusto kasi nilang masaksihan kung papaanong kakatayin ni Mark Magsayo ang hambog at mayabang na Mexicanong boksingerong ito mga kaibigan. Unang round, matindi ka agad ang mga palitan. Gitil na gitil ng Mexicano Palumpalo Maya mo hindi papahuli ng buhay. Samantala, tinamaan ng sunod-sunod na kaliwa ni Magsayo ang Mexicano. Ngunit imbis na indahin ng Mexicano ay mas lalo pa itong nagyabang at iminumustra pang maigi ang mga pisngi na tila hinahamon pang maigi si Magsayo na sumuntok ng sumuntok. Walang hiya mo ng yabang nito mga kaibigan. Grabe, napakalaki naman ng pisngi. Mahiya mo papit ni Jigson na kumanto ang tabas ng pisngi Rafael Reyes, pero bueno, eso es la historia de siempre, no lo sentí. Pinapagpag pa ng inam ang mga kamay. Ano kayang ibig sabihin niya dyan? Hindi mo malaman kung gustong makita edits ni Magsayo o pinapasugid si Magsayo Parang sinasabi kasing huboy ng salawal at gustong makakita ng buhay na kobra Samantala, hindi naman nagpadala si Magsayo sa mga kabalustugan nitong Mexicanong ito mga kaibigan. At tining na tining pa rin ito sa pakikipaglaban. Magsayo no lo consigue a su rival, no lo consigue, buscando ahora ponerlo, lanzando bombazos, como te digo, buscándolo acaba y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no va a ser huesos viejos. Vamos, repetición, mejores momentos de ese primer asalto entre Magsayo, el magnífico de Filipinas, invicto, enfrentando a Rafael Reyes, y ahí estaba el jab que le hablaba José Luis Castillo de izquierda de Magsayo. Round 2, kitang-kita ang kalamangan ng ating pambato sa Meksikano mga kaibigan. Para kasing korting gasol ang pangangatawan nito lalo na kapag nakatalikod. Samantala, nagkakapalitan na ng malalakas na patama ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan. Ngunit pansamantalang ipinatigil ng referee ang laban dahil di umano ay tinamaan daw sa rambutan si Magsayo. Pinagsabihan tuloy ni ref si The Vice Grip. No le importa recibir, pero él está ahí tras el cambio haciendo porque bueno, el Magnífico es mucho más inteligente que se mueve, no cae en su juego de catacol. Buena también la combinación de parte de Rafael Reyes, que le dicen que suba, son peligrosos, se le enfrentaba a todo José Luis. Sí, no, ya en el sentido de que el Magnífico por eso no se levanta de frente a alto respeto. Más adelante, Iniesta, Sander. Sa pagpapatuloy ng laban ay niratrat na ng niratrat ni Magsayo ang Mexicano gamit ang kaliwang kamay, pero tinawantawanan lamang siya ng Mexicano na talaga namang parang nakakaloko. Ang sarap bakyay ng nguya-nguyan at bisligan ng lalaugan Samantala, bago matapos ang round ay nag-ali shuffle pa talaga ang Mexicano na talaga namang parang may tililing. Nalaglag tuloy ang suot niyang pacifier. Se iba y muy rápido, pero lo aguantó y ahí está el Reyes buscando el cambio de golpe, ¿no? Va para el frente como buen mexicano. Rapidito.
falta. Yo también lo conozco como Rafael Reyes, tratando de consigue al magnífico Masayo. Jamás de nuevo ahora, pero también recibe de conecta con las dos manos. Una maquinita de lanzar golpes, una maquinita este invicto filipino. Vaya Rafael Reyes, y a la izquierda, y ahí está la campana. Se acaba el segundo. Round 3, dito na pababagsakin ni Magsayo ang mayabang na Mexicano, mga kaibigan. Bigla kasi itong tumigil Nagre-reklamo, biniyagan daw siya ni Magsayo. Hindi tumingin nasabi tuloy siya ni Magsayo nang wala sa oras. Invicto, Taquitos, Negro, Suchores, Vivo Ferí. Se van a dar con todo, se le ve. Ahora con la izquierda la combinación. Sa pagkakataon niya pong ito, mga kaibigan, ay hindi ikinatuwa ng mga Meksikano ang pangyayaring ito dahil di umano ay bias daw ang ating kababayan na referee at madugas daw maglaro si Mark Magnifico Magsayo dahil hindi naman daw nakatingin ng kanilang pambato tapos babanatan. Ang masasabi ko lang dyan, mga kaibigan, ay kaya nga umpisa pa lamang ng laban, sinasabi na ng referee na protect yourself at all day, diba? Pero tingnan niya natin, mga kaibigan, kung talagang biniyagan ni Magsayo ang Mexicano. Di ba? Kitang-kita naman, Napakalinis, hindi sa rambutan ng patama. Maliban na lamang kung diroskas ang itlog niya, nalilipat sa tiyan, low-blow talaga yon. Sa pagpapatuloy, magsisimula pa lang ulit ang laban. Nauntog na naman biglang ang Mexicano kay Magsayo at nagre-reklamo na naman. Ang laki kasi ng ulo parang sayoting walang korte Samantala, dito na magyayabang ng inamang Mexicano, pinapagpag ng maigi ang kanyang mga kamay na talaga namang parang ogag. No se detiene el magnífico lado derecha que falla. Magnífico Masayo. Reyes, a pesar de la diferencia en cuanto a lo técnico, de lo que es la limitación que tiene en cuanto al boxeo, comparándolo mucho, en cambio el magnífico debería ser la clave. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. Ay, qué magnífico. Bien, esperando. Lo contragolpeó muy bien, entró la derecha. Cabezazo, se queja. Rapidito Rafael Reyes, Magnífico Masayo. Buscando ahora los ganchos del magnífico Masayo frente. Round 4, may pagkamadugas din pala talaga tong si The Vice Script, mga kaibigan. Biniyagan si Magsayo naghihigante, grabe. Tignan nating maigay, mga kaibigan. Ayun visit kang gasol ka, madugas ka talaga Ang sarap mong kalbun sa kotos at kuskusin ng steel ball sa singit Dapat sa'yo, dinodos por dos ng may pakong dising kong bakya Masayo. Vamos a ver. Ese sí fue bajo. Ese sí lo dio, como el otro que distancia, ¿no? Sí, ahora dando resultados boxeando para el frente, buscando la pelea ahora que se la guarda. De nuevo con la izquierda Rafael Reyes, va el magnífico Masayo. Otra vez 1-2. Como si nada Rafael Reyes. Conectando de nuevo el hombre de Filipinas. Hasta el momento la pelea del lado del filipino, ¿no? Se ve sí, una pelea anotación del magnífico que también pasa a la cabeza para ir llamando a atacar la cabeza. ¿Cuál salió la palabra? Bien volado de parte del magnífico, tratando de hacerla imposible ante este invicto filipino. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más entre el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Para el Guerrerito Reyes, hasta el momento lo que se esperaba de este invicto filipino, gran técnica y pegada también. Sí, se ha movido muy bien. Reyes está haciendo Round 5, dito na ipapakita ni Magsayo kung gaano katapang at kamakapangyarihan ang isang dugong maharlikang Pinoy. At dito na rin niya ipapalamon kay The Vice Script ang lahat ng kayabangan niyang ipinamalas. Mark, el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Hasta el momento, el magnífico Masayo. Pero yo pienso que el pundonor, las ganas le ha puesto el Reyes. La puesto el Reyes de lanzar muchos golpes y sin fuerza. Ahí está. Mandan a lanzar golpes al cuerpo a Rafael Reyes, pero después
también un servicio. Ahí está, descuida a la guardia y lo atrapa. Debe de bajar los golpes al cuerpo para hacer un poquito más de daño a Reyes. Pero como te digo, le falta experiencia, que tiene 2 años peleando, ya lleva 20 peleas bastante. 16 y 4 el récord. Sí, y ya tiene 5 años de ser profesional. Atacando con todo el hombre de Filipinas. Y tiene quijada, pero está tambaleando. Se tambalea. Rafael Reyes ataca con todo el magnífico. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado. ¿Cuántas veces ha querido ahora con la izquierda? Y se va a la lona, no hay más. Agarró confianza y entre más larga se hizo la pelea, pues, iba ganando claramente, iba en caballito de Hacienda el magnífico. Ahí estaba a la derecha, le entró 5 o 6 veces contundente. Y sólida, fuerte, lo ponía mal cada vez que le metía la derecha. Cuando empieza a atacar Rafael Reyes, buenas noches. Buenas noches, siempre un cambio de gancho, clarito en ese momento. Y bueno, ya andaba mal. Y eso fue la culminación, fue el tiro de gracia. 20 añitos para Masayo, será un futuro prometedor este muchacho. Claro que sí, es muy cuestión de cuidarlo, llevarlo como lo han llevado hasta ahorita. Y dentro de pocos años hemos estado viendo cosas muy buenas de él. Beso pluma, ahí está Lomachenko. Isa pa nga po sa talaga namang nagpataas ng kilay at nagpakunot ng mga noon ng mga Pinoy boxing fans na nagmula pa sa kalupalupalupan ng bansang Estados Unidos ay ang tinaguriang the corned beef ng mga Mexicano na may technique na corned beef punch power combination dahil di umano ay singlakas daw ng bad trip na baka ang suwag ng mga kamao nito na kapag tinamaan ka ay para ka na rin hinampas ng isang 70-wheeler truck ng mga nagde-deliver ng delata ng corned beef 19. Tulad din ng naunang tampalasan ay may pagkabalasubas at primera klaseng mga kabastusan din ng nguya-nguya ng boksingerong ito mga kaibigan. Mantakin nyo ba naman, sinabi nitong tune-up fighter lamang daw para sa kanya ang boksingerong gaya ni Mark Magnifico Magsayo. Kahit na ito ay isang undefeated pa noon at nasa pangangalaga na ng isang sikat na legendary coach sa boxing na si Uncle Freddy Roach. Hindi naging maganda ang pakitungo ng boksingerong ito sa ating bidang kababayan mga kaibigan dahil sumobra at talaga namang nag-umapaw ang kabala-balasubasan ng kaangas-angasan nito sa pangangatawan. Minahina at talaga namang binaypas nito ang kakayahan ng tinaguriang Magnifico ng Pilipinas. Sinabi pa nga nito na easy fight lamang daw ang tingin niya kay Magsayo dahil iisang pattern lamang daw ng pakikipaglaban ang ginagawa nito na kumbaga sa electric pan kaluwat kanan lamang daw ang takbo ng mga footwork nito. Umaasa lamang din daw ito sa mga power punch na talaga namang parang happy-go-lucky manunugal na basta na lamang daw makabato ng mga suntok at atake. Tawagin na din daw ni Magsayo ang lahat-lahat ng anita-anito nito dahil sisiguraduhin daw niyang maghahalo ang pigsa sa mga kulane at uuwi siyang luhaan ng kanyang lupang sinilangan. Ipaparanas daw niya ang gulpe ding nguyang-nguyaan at mga bugbog de alimpungatan na may 120 banggaan sa pamamagitan ng brutal at walang karespe-respetong pamamaraan. Sisiguraduhin daw niyang hindi makakalimutan ni Magsayo ang tamis at pait ng lasa ng kanyang mga kamao. Pagagapangin niya daw ito hanggang magmakaawa sa kanya na ipatigil na ang laban. Sinagot naman ito ng ating pambato at sinabing huwag daw puro dakdak at gawin na lamang nito ang kanyang mga sinasabi. Puro daw chismis at kamaritisan ang pinapairal nito. Hindi naman daw bungangaan ng laban kundi suntukan. Kaya itikom na lamang daw nito ang bunganga nito at mag-ensayo ng inam nang sa laban ay hindi mga mote. Ika-10 ng Abril taong 2021, tuluyan ang naikasa ang laban ng Mark Magnifico Magsayo kontra kay Pablo Cruz na tirador ng dinaing na oso. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Amerikano sa Mohegan Sun Casino, United States of America. May kartadang 21 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang talo ang ating bidang pambato mga kaibigan. Samantalang si San Pablo Cruz naman ay may 21 panalo, 16 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Unang round, gitil na gitil agad si Magsayo Parang gusto na agad basagin ang gilagid ni Pablo Cruz Samantalang ang Amerikano naman ay tamang abang-abang lang na mahiya mo bantay sa lakay na pusang may polio. Round 2, dito na mangyayari ang kahindik-hindik na pagbagsak ni San Pablo Cruz mga kaibigan. Tinamaan ito ng humahagupit na short counter left jab na mahiya mo hinampas ng up and down na bahay.
Round 3, muli na naman bumagsak si Pablo Cruz mga kaibigan. Matapos itong tamaan ng lumalagablab na left hook na sa sobrang lakas ay nagmisto lang plywood na bumagsak si Pablo Cruz. Round 4, dito na ipapalamon ni Magsayo ang lahat-lahat ng kahambugan na ipinamalas ng Amerikano bago ang kanilang laban. Finish him!